May mga gawain ng pinadadali at pinabibilis ang artificial intelligence o AI. Ang pagbabarista sa bar halimbawa, kaya na raw gawin ng AI robot na si Adam. Pero kabilang din sa mga pinadadali ng AI ang panluloko, gaya ng pangungopya ng boses, na posibleng ginawa raw sa fake videos ng ilang reporter ng GMA Integrated News. Meron ngayon isang Mama Mary necklace na galing pang Vatican. Dahil sa AI, titindi pa ang online scam ngayong taon ayon sa Scam Watch Philippines. Dati, pag wrong grammar yung nagpadala sa'yo ng email, scam yan. Ngayon dahil sa AI, ipapasok nila sa ChatGPT. Mas realistic na rin daw ang mga scam dahil posibleng hawak ng mga scammer ang personal information mula sa mga nahack na ahensya. Hyper-personalized scamming techniques. Kahit sino pwedeng maniwala dahil perfect na yung grammar, yung mga links nila mukhang totoo na. Lalala rin daw ang pagnanakaw ng impormasyon mula sa mga cellphone, lalo't ginagamit ng mga ito sa financial transactions. Titindi rin daw ang scam sa marketplace ng Facebook. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, umabot sa 13,000 ang verified complaints tungkol sa scam sa marketplace mula lang noong November 2023. Pina-aaksyonan na raw ito ng CICC sa may-ari ng Facebook na Meta. Bagal nila kumilos eh. It's supposed to be self-regulating. Yes. Example, na-identify na scam ito. Nag-appear bagong name, pero ang IP the same. All they have to do is just block that IP. Yeah. Kapag di pa umaksyon ng Meta, mahaharap daw ito sa penalties and sanctions. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Meta. Sa posibleng paglala ng scam, sabi ng mga eksperto, ang inyong sarili ang last line of defense. Payo ng Scam Watch, magduda at i-verify lahat ng mga natatanggap na mensahe at email, maging mapanuri sa mga alok online tulad ng mga nakakaakit na trabaho o racket, at huwag basta-bastang magpapadala ng pera online. Nahack na ang personal social media account ng content creator na si Julian Tolentino, at nang mabawi ang account, nawala ang fan page na konektado sa personal account na may mahigit 100,000 followers. Start na naman ako from scratch. Ang hirap. Nakaka-frustrate. Makaraan ng ilang araw na suspend naman ang account niya dahil umano sa pag-violate ng community standards. Nag-appeal ako kay Facebook. Kinonta ko sila, nahingi sila ng valid ID, and then nagpa-selfie and everything. So around 3 to 5 days ata bago nabalik yung personal account ko. At dahil password ang tinatarget ng cybercriminals para mag-take over ng online accounts, biometrics ang isang paraan ngayon sa pag-login. Gumamit ng multi-factor authentication that employs biometrics like your face and another form of dynamic password like one-time pins or yung mga nagbabago-bago ng mga passwords. Bukod sa biometrics, sabi ng isang technology editor, gumamit ng security key. Isa itong gadget na nagre-record ng fingerprint at pwedeng i-plug in sa laptop o mobile phone. Meron siyang fingerprint. Ilalagay mo yung daliri mo, makakapag-login ka na walang password. Ang DICT may mga hakbang naman daw para masugpo ang cyber attack sa bansa. We bought some tools, we bought some equipment that has the capability to check TTPs o yung mga tinatawag na papaano ba tayo inaatake. Para maiwasang maloko online. Pag naka-receive ka ng information, naka-receive ka ng mga investment offer o job offers at pati yung mga warning na kunyari galing sa Facebook na nag-violate ka ng community standards, magduda ka kagad. Maaari daw kasing magamit ang mga ito para ma-take over o makuha ang social media account ng isang tao. Mainam din daw na magsumbong sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.